Wala lang po ako. Hindi ko akalain gagawin niya po. Kasi driver lang po niya. May tiwala po ako sa kanya. Saka sabi niya sa akin, tutulungan niya ako habang buhay. Kaso ganun pong ginawa niya. Kwento mo naman, anong nangyari? Umaga po, dito po kami sa may Cannon Road na nagtambay po kami at papalipas po ng lang po, natatanggal na stress. Tapos pinalis po kami ng mga pulis kasi bawal po rito, accident po yung lugar. So dumiretso na po kami ng Baguio, kumain, tapos check tapos niyaya po ulit niya akong pabalik dito. Apo. Ngayon, sabi niya alas 3, sabi ko, mamaya na lang po ma'am. Bumaba kami kung mga 2:30, dating dito po ng alas 3, bumaba po siya, nagpaiwan sa akin. Bago ko naman iwan, nakaupo po siya doon sa may bato. Sabi niya, balikan ko na lang siya. Pagbalik ko siguro 1 hour, nakita ko, binalikan ko wala na po dito sa pwesto niya. Ngayon, sinilip ko yung baba, hindi ko naman po makita. So natatakot din po ako, baka mahulog ako. So, umikot po ako, nagtanong po ako sa mga tao dito na kung walang nakitang dumaan na babae, wala nang daw po. Tapos bumalik muli ako para silipin. Talagang wala po. Umakyat po ako sa may Baguio uli. Tingin ka dito Sa hotel. Kuya, tingin ka yan. Sa hotel, pinunta namin yung chinag-checkinan na tinanong ko yung receptionist, wala naman daw po doon. Tapos balik na ulit po ako dito sa may Cannon Road para hanapin. Kaya lang, gabi na po, hindi ko na masyadong makikita yung hindi ko kabisado yung daan. Nagpatulong na po ako sa mga pulis para hanapin. Wala naman po akong flashlight na pwedeng pang flashlight, kaya sa kanila po ako humingi ng tulong. Saan kayo galing? Bago kayo nakarating ng Baguio, kuya? Galing po kami ng Maynila. Anong sadya nyo sa... Ano lang po, magpapalipas yung para magre-relax lang po siya. Dahil? Hindi ko po alam kung anong dahil na pag-relax. Basta yun lang po ang alam po. Hindi ko naman alam na ganun po ang mangyayari. Nung bumibiyahe po kayo, wala po siyang kinukwento? Wala naman po siyang kinukwento sa akin na kung meron siyang problema, wala naman po kinukwento sa akin. Basta yun lang po. Pag upo niya, matutulog. O sabi ko lang, tulog po kayo dyan, pahinga. Yun lang po, wala nang iba. Wala siyang imik? Naimik nga po, yung sabi niya, saan tayo kakain? Sabi, ako na ba? Sabi ko, hindi po ma'am. Ito lang, bahala ko, saan tayo kakain? Yun lang po, wala na po iba. Anong mood niya during that time? Malungkot? Yung sa kanya naman, sabi, okay naman po yung aura niya. Hindi naman po siyang kalungkot na wala naman po sa mukha niya. Magano nang mangyayari. Wala po kong alam. Yun lang po. Okay na. Pero bago mo siya iwan dito, kuya, may mga sinasabi ba siya? Wala na po siyang pagbaba niya lang. Ang sabi lang sa akin, balikan mo ako. Yun lang po. Wala na. Nakailang beses po kayong balik, kuya, no? Pumunta kayo dun sa hotel, tapos balik. Balik dalawa lang po. Umaga at saka nung hapon. Bakit pinili mong balik-balikan? Nararamdaman mo ba na andito? O... Hindi po. Siya po ang gustong bumalik dyan. Na sabi niya, gusto ko doon. Siyempre ako naman po, driver lang ako sumunod sa kanya para ipag-drive ko siya papunta rito. Wala kang hinala na meron siyang Wala ibang namang gagawin? Hinala na Or kutob? gagawin niya yun. Kung alam ko lang po, hindi na kami bababa rito, doon na kami sa hotel pag-paperless. Nung unang balik mo, kuya, ba't mo sinilip? Naramdaman mo ba na baka tatalon o baka may... Hindi, sumilip ko, baka mamaya po nahulog, kaya sinilip ko. Wala naman po ako nakita, kaya umalis na uli ako para magtanong. Kuya, ba't hindi mo siya pinigilan? Hindi ko po nakita siyang gagawin niya yun. Wala po ako dyan, nandun po ako kasi umalis po ako. Iniwan ko po siya para kung magre-relax siya, balikan ko na lang siya. Kuya, kanina nung inaangat yung body bag, anong naglalaro sa isip mo nung nakita mo na siya? Wala, naiyak na lang po ako. Hindi ko akalain gagawin niya po. Kasi
driver lang po niya. May tiwala po ako sa kanya. Saka sabi niya sa akin, tutulungan niya ako abang buhay. Kaso, ganun po ginawa niya. Alam po. Yun lang po. Salamat.